So hi guys, welcome back to my channel. This is Teacher Teds. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing to my channel for more video like this. So in today's video guys, I will be teaching you how to make terpapel using Microsoft Excel. So without further ado, let's start. So ang una natin gawin ay buksan syempre ang program na Microsoft Excel. For this video tutorial, I will be using Microsoft Excel 2010, but this one will also work for most of the Microsoft Excel program. So ang una kong ginagawa kapag gagawa ko ng terpapel ay kiniklik ko muna yung page layout and isineset ko yung margin sa narrow. So once you click your margin into narrow, may lalabas na line dito. Ibig sabihin ito yung magiging boundary ng isang buong bond paper. Kung i-zoom out nyo siya, ayan, makikita nyo yung boundaries ng isang buong bond paper na magagamit nyo dito sa Excel. Ang kagandahan sa paggamit ng Excel kapag gumagawa ng terpapel is that makikita mo yung boundaries ng isang bond paper kapag ikaw ay gumagawa ng terpapel. So, ayan. So, sa video ito, ang gagamitin natin ay ang apat na bond paper, the first 4 bond paper. So, kapag naglagay tayo ng picture or text dito, ito lang yung magagamit talaga natin as our layout sa ating paggawa ng terpapel. So, let's try to insert some picture. So, ayan. Just drag and resize the picture that you want to use for your terpapel. I-zoom out ko lang siya ng onte para mas makita ko kung saan pumupwesto yung flower na ilalagay natin or yung picture. So ayan. Kung gusto nyong makita kung ano yung itsura niya kapag print nyo, syempre just click file and then print. So ayan. Sa terpapel na ito ay gagamit tayo ng 4 na bond paper. So kapag print nyo siya, ayan siya. Yan yung magiging itsura ng first bond paper. Pag next mo, second bond paper, third bond paper, and fourth bond paper. So let's go back to our layout. So ayan. Nawala ang ating boundaries, pero kung gusto mong ibalik yung boundaries na may line dyan, ang kiklik mo lang itong page break view. Kapag click mo itong page break view, makikita mo dito ang itsura. Para siyang shortcut na print preview. Just i-zoom out mo lang yung video, yung layout mo, at makikita mo na kung saan sasakto yung picture na nilagay mo na gagawin mong terpapel. So, let's go to normal mode at ayan, babalik tayo sa may mga boundary. So, for this one, ay to insert text naman, ang gagawin nyo lang ay click insert and then text box. Ang kagandahan sa paggamit ng text box guys ay mamumove nyo lang siya kung saan nyo gusto. Syempre dahil terpapel ang gagawin natin, lakihan agad natin yung font size na gagamitin natin. For this, I'll be using, let's say, 100 font size. And then type the text that you want. So this is a flower. Kung gusto mong baguhin yung design, i-bold at i-center, walang problema, at palakihan pa. Sabi ko nga, ang kagandahan ng paggamit ng text box dito ay madadrag and move mo siya kung saan mo gusto. So ayan, dyan natin siya ilalagay. So kapag babalikan natin sa print preview, ayan na yung magiging itsura ng ating terpapel kapag print. And let's go back to our layout. Sabi ko nga, kung gusto nyo makita na mabilisan, just click the page break view. Yan yung magiging itsura ng ating terpapel. Sa page break view guys, additional lang, pwede rin kayong mag-edit or galawin yung inyong layout. For example, i-move natin to sa gitna. So ayan. Okay. Kung gusto nyo naman makita yung boundaries ng bawat bond paper, balik lang kayo sa normal view.
So kung gusto nyong gumamit ng mas malaking o mas maraming papel sa paggawa ng inyong tar papel, palakihin nyo lang ang inyong layout. For example, gagamit tayo ng 4x4 bond paper. So 4 dyan. At zoom out para mas makita natin. So, at 4 pababa. So for this tar papel, ang magagamit natin ay 16 na bond paper. At you can also adjust your text kung saan mo gusto. Siyempre dahil mas malaki na yung layout mo, palalakihin mo na rin yung text na gagamitin mo. Kapag preview mo siya, again, ayan, gagamit ka ng 16 na bond paper. Sabi ko nga 4 sa taas at 4 sa gilid. So kapag print mo yan, yan yung lalabas sa inyong printer. At ang gagawin nyo na lang ay pagdidikit-dikitin yan. So titignan natin siya sa page break view at i-zoom out natin. Yan yung magiging itsura ng inyong tar papel. So as simple as that. Ganyan lang po kadali guys gumawa ng tar papel gamit ang Excel. So meron din akong ginawa na tutorial about how to make tar papel using Microsoft Publisher. Ililink ko siya sa video na ito, and yun lang. I hope nakatulong tong video na to sa inyo, and thank you for watching this video. Please, again, if you like this video, give this video a like and consider subscribing to my channel. Bye bye.